Bakit maraming natatakot sa April 8 solar eclipse? Hype na hype ngayon sa internet ang mangyayaring total solar eclipse sa April 8. Dahil itong eclipse raw na ito, ang sign of Jonah na binabanggit sa Mateo chapter 12 verse 39. Ang total solar eclipse kasi na ito ay masasaksihan lamang sa 7 syudad sa Amerika na may pangalang Nineveh. At para sa mga hindi nakakaalam, ang Nineveh ay pangalan ng makasalanang syudad na inutos ng Diyos na puntahan ni Propeta Jonah upang balaan sila na pagkatapos ng 40 days ay wawasakin ng Diyos ang kanilang bayan. Para sa akin, hindi ako convinced na ang April 8 solar eclipse ay ang sign of Jonah. Dahil ayon sa Biblia, ang sign of Jonah ay ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na 3 araw na libing sa ilalim ng earth. Gaya ni Propeta Jonah na 3 araw rin nanatili sa loob ng tiyan ng balyena. Ngunit kahit hindi man ito ang sign of Jonah, ay may magandang layunin pa rin ang Diyos kung bakit niya niloob na ma-hype ang April 8 solar eclipse. At iyon ay ang makuha ang atensyon ng mga tao, lalo na ng mga unbelievers, na marami ng kakaibang nangyayari sa mundo. At dahil nga marami ang nagko-connect ng April 8 solar eclipse sa sign of Jonah, ay marami rin ang nagpo-prophesy na gaya ng Nineveh ay may mangyayari rin daw na pagkawasak sa bansang Amerika bilang judgment ng Diyos sa kanilang mga kasalanan 40 days after ng April 8. Magkatotoo man ito o hindi, tayong mga Kristiyano ay hindi dapat mabahala dahil ang judgment ng Diyos ay para lamang sa mga masasama. Kaya imbis na magpanik at matakot, ay mamuhay lamang tayo ng may kabanalan at pananampalataya sa Diyos. Dahil anumang kapighatian ng mangyari sa mundo, ay makakaasa tayo na ang Diyos ay laging sasaklolo. At kung bawiin man niya ang ating mga buhay, ay makakaasa rin po tayo na ligtas ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Definitely, ay hindi basta coincidence lang ang eclipse na ito at ang iba pang mga nagdaang eclipse. Dahil kung ititrace natin ang path kung saan nasaksihan ang mga solar eclipse noong August 21, 2017, October 14, 2023 at itong darating na April 8, 2024, ay makakabuo tayo ng mga Hebrew letters na Aleph and Tav o Alpha and Omega sa Greek, na siyang titulo ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Bukod sa solar eclipse, ay hype na hype din ang petsang April 8 dahil that day din daw dadaan ang Devil's Comet at pagaganahing muli ang Large Hadron Collider sa CERN, Switzerland upang hanapin ang dark matter or sa paniwala ng ilan ay upang buksan ang demonic portals patungo sa ating mundo. May mga nagsasabi rin na may magaganap rin daw na 3 days and 3 nights of darkness sa April 8 onwards. And during that 3 days, ang mga tao ay dapat manatili lamang sa bahay at magrosaryo upang humingi ng awa sa Diyos dahil ang sinumang lalabas ng bahay o sisilip sa bintana ay mamamatay on the spot. Ang prophecy na ito ay hindi mula sa Bible, kundi mula kay Anna Maria TG, isang Katoliko mula sa bansang Italy, na nagkiklaim na nakatanggap siya ng mga mensahe mula sa Diyos. Well, obviously, ay hindi po galing sa Diyos ang prophecy na ito, dahil hindi naman po iuutos sa atin ng Diyos na magrosaryo at manalangin sa mga patay na santo. Kaya hindi po ako basta-basta naniniwala sa kung ano-anong video na kumakalat sa internet, dahil karamihan sa mga vloggers ay gumagawa lang ng content para makakuha ng maraming viewers at para kumita ang kanilang channel o page. Tandaan, hindi porkit ang isang vlogger ay nangangaral ng salita ng Diyos ay man of God na talaga siya. Dahil si Satanas man ay marunong din gumamit ng salita ng Diyos para man din lang. Kaya kung ako sa inyo, ay i-unfollow nyo na ang mga vloggers na lagi nagsiset ng petsa kung kailan magkakagera, magkakasakuna o trahedya. Nang sa gayon ay hindi po kayo matakot o mabalisa
Dahil ang pagkatakot ay hindi po galing sa Diyos, kundi kay Satanas. Personally, ay hindi na po ako natatakot sa mga ganitong bali-balita dahil kinondisyon ko na po ang aking isip na marami talagang kapighatian na mangyayari sa mundo bago magbalik ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sinusulit ko po ang aking oras upang maglingkod sa Diyos, tumulong sa kapwa at umiwas sa paggawa ng kasalanan. Dahil hindi ko po alam kung kailan babawiin ng Diyos ang aking buhay. Ang tanging alam ko lang ay mahal niya ako at tayong mga tao. Kaya imbis na mag-focus tayo sa mga bagay na wala namang kinalaman sa ating kaligtasan, ay isabuhay na lamang po natin ang mga aral at utos ng ating Panginoong Hesus sa araw-araw. Dahil wala nang ibang mas mahalaga sa mundong ito, kundi ang makasama natin ang Diyos sa kanyang paraiso. Maraming salamat sa panonood at God bless you.